Okay, so here we go. What's up mga boss? Lodi amo natin na nandyan, na nakakasubaybay, nanonood, nakasubscribe, mga nag-share ng ating video, no? Si Chavez nga pala, sa gitna ba tayo? Yan. Si Chavez nga pala ulit at naglilingkod at nag-a-update sa inyo, naglilingkod ng to news. Well, yeah, magiging news tong topic natin solo cast for today, no? So si Chavez nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga boss, subscribe tayo dyan. At ang news dito, bombahan, gera, initan ng Israel. Okay. Hindi natin paligoy-ligoy. May ginawa akong video nung lumabas ako, no? Upload ko rin yun. Wala nang paligoy-ligoy. Talakayin natin ngayon yung tungkol sa Iran versus Israel. Um, ang pinaka root cause talaga nito is religion. Alam nyo naman, ang religion ng Israel at ang religion ng Iran. So magkaibang pananaw, magkaibang beliefs, doon sila nagtatalo. Actually, hindi lang ngayon to, matagal na to dahil ng mga dating kauna-una, sinaunang panahon pa, issue na talaga ang religion. Yun talagang main cause ng war, no? Pero eto, hindi ko masasabing war to. Isa siyang propaganda. Meron kasi akong kausap dito na napakalupit na source, no? Paano ko nasabi malupit? Kasi ano siya, lokal, I mean, taga dito, Emirati, na medyo may kaya sila, nakakaangat-angat sa buhay yung family nila. And then may mga connection sila sa government, sa may iba yung news na pinapakita ng media sa mga tao dito, sa mga immigrants, at sa news na pinapakita sa kanilang mga lokal. So, more detailed yung sa kanila. At saka may mga sinasabi doon na hindi sinasabi dito. Kunyari, kailangan ng lumikas dahil pasasabugin na kunyari yung ganito. Sila ang unang makakaalam. Sila ang unang makakaalam ng news kung kailangan ng lumikas. The rest na yung ibang tao. Kasi kapag sinabi lahat ng sabay-sabay, magkakagulo yan. 'Di ba? Magpapanik yan, mag-uunahan sa airport, mag-uunahan sa kung saan man na lugar para umalis ng lugar na to. So, meron kasing special treatment ang mga lokal dito at saka mga Arabo, no? Kumbaga may VIP treatment sila. Yun lang ang pangit dito sa bansang to kasi may VIP treatment. So, syempre, mauna muna sila bago yung mga ano dito, mga immigrants dito, yung ibang tao. Well, at somehow, ano naman, kumbaga parang dapat lang kasi 20% na nga lang yung population nila eh. Karamihan ng tao dito talaga immigrants eh. Tsaka bansa nila 'to eh, 'di ba? Sila dapat talaga ang mauna. Yun nga lang siyempre kahit papaano merong pagiging unfair sa mga ibang tao, especially when it comes to life and death situation, no? Pero never nagpabaya ang government ng UAE sa lahat ng bagay, no? Sa mga alerts, yung mga na-stranded sa hotel, mga na-cancel ang flight or na-rebook ang flight, binayaran ng UAE government ng mga hotel. Kumbaga parang sige, kung sakaling hindi sila makapag-flight ngayon, tapos kumbaga na-extend yung stay nila dahil sa gerang nangyari, wag nyo na singilin, kami na magbabayad. Yung flight nila, kunyari, kailangan i-rebook dahil na-stuck, na-stranded sila dito sa UAE, government na magbabayad. Ganun kalupit ng UAE. Ganun sila kapera. At magkakaroon pa sila ng maraming maraming pera sa susunod na taon. Tatalakayan natin yan mamaya dahil meron talaga ako nakuhang source na nawala rin yung kaba ko sa gera. At nakita ko siya as opportunity rather than danger, no? Or parang burden. Kasi ganito, simulan na natin ang kwentong malupit, no? Kung napanood nyo yung movie na War Dogs at saka yung The Founder, medyo makaka-relate kayo sa ikukwento ko ngayon. Actually, kwentuhang ekonomiya to. Ekonomiya ng mundo, basta about sa inflation, about sa ekonomiya, ganun. Usapan ng ano to, usapan ng mga wealthy people, ng mga mayayamang tao, no? Para sa mga hindi makaka-relate, I would say na mag-research din kayo para ma-awaken kayo, magkaroon kayo ng idea, no? Pero masasabi ko na hindi para sa lahat itong kwentong to. Para sa mga taong
may alam lang sa ekonomiya at saka may alam sa pera, no? Other than that, hindi kayo makaka-relate talaga dito. Ako na nagsasabi sa inyo, mangangamote, hindi naman mangangamote lang kayo. Kumbaga parang ma-OP kayo sa mga magiging topic natin, sa mga pagkukwentuhan natin, no? Pero syempre, I still encourage you guys na alamin nyo pa rin para hindi kayo nalileft behind sa buhay. Dahil sobrang importante nitong malaman tong detalye na to. Anyways, punta na tayo dun sa topic na yun, no? Ang eto hindi ko sure wala akong basis talaga nito kundi yung source ko lang dito na malupit na alam ko naman na hindi magsisinungaling sa akin, no? Tsaka alam ko din na may connection yung family niya sa mga gantong detalye. Kasi may big time talaga sila. Mayaman talaga sila all through this year simula nung kanununuan nung hindi pa nagsisimula tong UAE. May connection na sila. So, ayun. Eto, hindi ko lang sure hindi ko rin alam kung pwedeng i-upload to kapag nagkaroon ako ng violation dito sa video na to. Malamang sa malamang after 1 week i-delete ko na, no? Sana mapanood ng mga tao. Ang nagsusupply, hindi, kailangan magkaroon ng war. Kapag ka masyado ng maraming taong yumayaman. Yun. Why? Kunyari, ngayon, may technology na, may mga coaching na, marami ng tao nagkukwento or nag-explain kung paano ka pumera. 'Di ba? Marami ng tao nagbubukas ng isip ng kamalayan ng tao kung paano umiikot ang ekonomiya. So, marami rin tumatago sa buhay. Alam nyo yan guys, sobrang daming tao ngayon na yumayaman, especially mga younger generation. 'Di ba? Magugulat ka, 20 years old, milyonaryo na, natapik na yung milyon niya. 'Di ba? At a very young age. Kasi natututo, kumbaga open na ang libro. Bukas na ang libro, andyan na yung secret. 'Di ba? Aaralin mo na lang. Nahihirapan ang mga government na patakbuhin ang sistema dahil sobrang dami na ng taong mayaman. Okay? Sobrang dami na ng taong yumayaman. Ngayon, paano nila kokontrolin? Kumbaga meron kang 100,000 kunyari na pinapaikot sa negosyo mo, no? Papasok yung pera, bibili ka ng expenses mo, and then may mga babayaran kang employee. Hanggang kapag kumita ng kumita, mag-expand ka ulit, papaikutin mo lang na papaikutin. Ngayon, ang nangyayari, yung mga employee mo natututo, no, kung paano tumatakbo yung sistema sa trabaho nila, magbubuo sila ng sarili nilang kumpanya. No? So wala ka na matitirang employee. Lahat kayo may mga negosyo na. So ngayon, yung customer na sa'yo lang pumupunta at kumikita ka, napupunta na sa iba. 'Di ba? Nahahati na, lumiliit na ang kita. So ganun ang nangyayari ngayon. Paano nila kokontrolin? Okay, sige, ganito. To make it short, no? Oil. Kaya laging Middle East ang mainit kasi Middle East ang pinakamarami at pinakamalaking may reserve ng oil. Dahil ang oil ang isa sa pinaka yumayanig sa global economy. Kapag nawala ng supply ng oil, patay halos lahat ng negosyo sa buong mundo. Okay, ganito. Ngayon, etong dito sa Middle East area, maraming kumpanya ng oil dito eh. Maraming kumpanya ng oil. So ngayon, napapansin nila na ang dami ng yumayaman tao, ganun-ganun. Hindi dapat mangyari kasi yun. Dapat, yung mga mayayaman, sila lang ang mayayaman. Yung mga middle class, dapat maghirap din sila at the rest na mahirap, kailangan magstay sa mahirap. That's the hardest truth of reality. That's the hardest truth ng nangyayari sa mundo. Ang mga mayaman, ayaw nila nang maghirap. Gusto nila doon lang sila at yung mga nasa mababa, ayaw din nilang yumaman. Gusto nila dyan lang din kayo. Okay. So kapag inatake ng Iran ang oil deposit facilities ng dalawa sa pinakamalaking distributor ng oil sa buong mundo. Ang Aramco at ang ADNOC. Yung INOC sa Iran yun. Hindi, sinara talaga nila yun for the entire world. Sa kanila lang yun. Etong dalawa lang ang nagsusupply sa buong mundo. Actually, marami pang ibang oil companies. Yung dalawa lang talaga ang isa sa mga malalaki, no? So ngayon, kung mapapansin nyo yung mapa ng Iran at ng Saudi, Qatar, Bahrain, UAE,
meron siyang parang maliit na passage na ganito na Strait of Hormuz kung tawagin. Doon dumadaan yung mga barko na may mga lamang oil papunta sa the rest of the world kung saan man sila pupunta. Diba? Ang tanging may control lang nun ay ang Iran, UAE, yun, yung dalawang bansa lang na yun. Kasi ganun lang talaga yun eh. O Oman. Iran, UAE, Oman. Manipis lang yun. Kapag sinarado mo yun, dito ang kuhaan, kumaga sinara mo yung gate papunta sa balon. So paano ka kukuha ng oil sa balon kung sarado yung gate? 'Di ba? Ngayon, ang gagawin ng mga nagsara ng gate, maniningil kami. 'Di ba? Maningil kami ng 10 piso sa entrance. Okay. Kunyari ganun nga ang mangyayari. Siyempre, ikaw na nag-deliver, na kumuha ng oil, magdadagdag ka rin ng singil sa mga ano mo, sinusuplayan mo, 'di ba? Para mabawi mo yung entrance na pinambayad mo. So ganun na mangyayari. So ngayon kapag nadagdagan yun, yung singil mo sa kanila, madadagdagan din yung singil nila sa mga customer. Yun yung nagko-cause ng inflation. Hindi ko alam kung may explain ko sa inyo na maayos ngayon, no? I'm trying my best to explain it the easiest way that I can, no? Para lahat tayo makarelate, para walang ma-OP sa usapan natin. So, ganun nangyayari. Kunyari, may balon na may naman tubig na igiban, no? Naniningil yung may hinarang na gate, naniningil na 10. So, sisingilin mo para mabawi mo yung 10 na yon, sisingilin mo siya sa magiging customer mo. Ang maapektuhan dito, yung mga nasa baba, yung mga consumer, yung mga driver, mga namamasada ng jeep, mga kung ano mang gumagamit ng gasolina at saka ng power using oil. Yun ang magiging apektado sa lahat. Kasi isipin mo, tumaas ang presyo ng gasolina, tataas ang pamasahe. Siyempre magrereklamo yung mga jeepney drivers dyan kahit diesel naman yung ano nila, yung sasakyan nila na hindi naman talaga apektado nitong gera na to, no? Yung mga delivery services, kunyari mga nag-aangkat ng gulay sa Baguio, mga nagde-deliver ng mga ganto-ganto, ng ganyan-ganyan, mag-i-increase din yan. Kasi syempre gagamit sila ng gasolina na mahal eh. Ang effect niyan, mag-i-increase din yung binibili mo, 'di ba? So, ang pinaka-maapektuhan niyan, kasi kunyari etong si oil company, mababawi niya yung in-increase ng bayad sa gate doon sa pagsusuplayan niya. Kasi tataasan niya. Ngayon, ito magsusupply na to ng gas, mababawi niya yung siningil sa kanya nung supplier niya sa mga sasakyan, sa mga magpapagas sa kanya. No? Kunyari ganito na lang. Ito yung shipping, ito yung gate. Ito kunyari yung mga oil company sa Middle East. Naningil ng 10. Nagbayad to, tong shipping, yung tong barko. Ngayon, yung 10, siningil niya dito sa Petron. Okay, Petron. Si Petron, siningil yung 10 sa mga nagda-drive, mga delivery, sa mga jeepney drivers, sa lahat ng mga gumagamit, nagpapagas sa kanya. Ngayon, itong mga driver na to, siningil yung 10 doon sa mga sumasakay sa kanya, no? Mga gumagamit ng service niya, mga nagpapahatid, mga nagpapa-deliver. So ang pinakakawawa ito, the end consumer, which is ikaw na bumibili ng kung ano-ano, ikaw na nagko-commute, ikaw na namamasada, ikaw na gumagamit ng energy, ikaw na gumagalaw, no? Ikaw ang pinaka number one affected niyan. Sa'yo kukunin lahat lahat ng mga ginastos diyan. Okay? So, yun ang hardest truth na itong nangyayari na gera sa Middle East. Ngayon, bakit kailangan pa ng gera? Bakit hindi na lang basta maningil sila? Kasi unreasonable yun. Kumbaga parang sobrang obvious na gusto nyo lang mag-inflate, magkaroon ng inflation. Yun ang mangyari. Makikita nila itong mga tao na parang gahaman yung gusto nyo magkaroon ng inflation ng walang dahilan. So, syempre, kailangan may dahilan. Kailangan magkaroon ng it's either sakuna or gera. On sakuna, alangan maghintay ka pa ng ilang taon para lang magkaroon ng malupit na sakuna, di ba? Gera ang pinakamadaling i-initiate. Okay? So, eto na. Balik na tayo sa gera topic. Ang pumupondo sa mga
armas ng mga panggera, kunyari mga military equipments, mga military, mga 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 missiles, mga ganon, basta anything about military, anything about war, pinupondohan yan ng end consumer, which is ng mga tao. Kinukuha sa tax nila, napupunta sa gobyerno, and then yung gobyerno, yung nagpupondo sa mga armas. Ganon nangyayari. Sa US Sa Iran, most likely ganun din. Sa Iran naman, kaya all out na rin ng Iran kasi wala nang value ang pera nila. Kumbaga bagsak na ang ekonomiya nila. The only way for them para makaangat ulit is baguhin ang regime, baguhin ang sistema ng Iran. Para mabago yon, patalsikin nyo yung head, patalsikin nyo yung leader. Kasi hanggat nag-exist yung leader, hindi mababago yan. Since 1989, hindi nabago ang sistema kasi andun yung leader. So, sa tingin ko, inside job to, or merong silang nakausap sa US na okay, ganito ang gawin natin propaganda. Hindi natin alam. Hindi ko pa talaga 100% sure, pero itatanong ko to dun sa source ko at i-upload natin sa susunod na video pag nagkaroon tayo ng details. Pero malamang sa malamang yan. The only way for the Iran to recover sa pagkabagsak ng ekonomiya nila is patalsikin yung leader at mag-rebuild or magpasakop sa ibang bansa, which is in this case US. Okay? So, ang trigger lang yan is religion. Israel ang nakikita nila kasi Israel lang naman ang non-Muslim country dito sa area ng Middle East. No? The rest dito Muslim na. Puro Muslim country to eh. No, doon may mga kalat-kalat na pailan-ilan na iba't ibang religion, pero yung nation or bansa na non-Muslim, Israel, no? So, ayun yung pinag-iinitan nila. Yung reason kung bakit binabakapan ng US ang Israel, malalaman natin sa susunod. Tatanungin ko pa yan. Konting details pa lang yung yung hinihingi ko. Kasi kinabahan ako eh. Anong nangyari? Tinanong ko, bro, are you still in Abu Dhabi? Tinanong niya. Tinanong ko sa kanya. Sabi niya, yes. Even the sheikh still in Abu Dhabi. So, ibig sabihin, yung pinaka-leader ng Abu Dhabi, andito pa rin sa Abu Dhabi. So, kung magkakabombahan man talaga, aalis na yung mga yan. Maunang umiska po yung mga yan kaysa sa amin. Nung sabi ko, why? Sabi ko, we are being attacked. Sabi niya, no. We are safe. Sabi ko, okay, sige, are you free for a coffee? If that's true, parang aren't you afraid na? Takot ka ba? Hindi ka man tatakot? Wala. Sabi ko, coffee tayo. Sige. So, ayun, nagkwentuhan niya kami. Doon ko nalaman yung mga something, no? Meron pa siyang kinukwento about mostly kasi naging usapan namin investment eh. Sabi niya, John kasi ang tawag sa dito. Sabi niya, John, sa mga gantong situation, invest ka sa gold. Bawal ko sabihin. Hindi, tsaka na natin ito pag-uusapan. Confidential kasi ito guys. Hindi ko dapat sinasabi. Sorry. Natin to. Erase. Basta nag-uusap kami sa mga about investment na confidential kasi bawal ko nang ipagkalat talaga dahil magkakaroon ng ng supply and demand imbalance. Kasi kapag nalaman ng tao na eto dapat mong pag-investan na magbo-boom in the next few months, few years, no, na as in skyrocket talaga yung pera mo, kapag marami nag-invest doon, magiging maliit yung profit mo. 'Di ba? So kung iilan lang kayo nakakaalam, 'di ba? Kumbaga nasa 2012 tayo, tapos iilan lang yung nakakaalam na magiging bilyonaryo ka kapag nag-invest ka sa crypto, no? So syempre, mag-i-invest ka na doon, tapos hihintayin mo na lang. Wala ka nang gagawin sa buhay mo, hintayin mo na lang na umabot yung 2020 something, may pera ka na, no? Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-work, gawin mo na lang lahat ng gusto mo. Again, in the next 10 years, hintayin mo lang sumabog yung crypto nun hanggang maging milyonaryo ka. Living the life ka na agad. Ganon yung nangyayari ngayon, guys. No? So, mag-i-invest tayo sa mga nalaman nating resources. Shinare ko to sa Facebook. Sana nakita nyo yung post ko. Sana naniwala kayo, no? Dahil ako magsisimula na rin ako mag-invest ng ganon. Yun. Yung mga pag-investan natin. Ano pa bang pwede kong i-share sa napagkwentuhan natin? Hindi ko kasi talaga ma-share lahat ng details dahil may mga confidentiality, tsaka may mga, ano pa yun, hindi pa ako sure kung totoo talaga o hindi. No? Pero,
ang 100% sure ako mag-i-inflate ang buong mundo in the next few months. Sure yan. Hindi man ganun kalaki. Ang inflation is mga nasa 5 to 10 pesos lang naman eh. Sabihin na natin ganun. Sabihin natin 5 pesos lang. 'Di ba? Ano ba naman yung 5? 'Di ba? Hindi ka naman makakatisan dun sa 5 na idadagdag mo sa mga babayad mo kunyari. Sabihin natin 3 sa inflation na ibabayad mo, dagdag na makakaltas sa araw-araw na pang-expense mo. Pero isipin mo ilang 3 yun sa isang tao sa Pilipinas. Ilang 3 yun sa isang tao sa buong mundo. Ilang araw kang kakatisan ng 3 na yun. 'Di ba? Yun. Maliit na kurot pero mahapdi. Kumbaga malaki kapag massive na yung kumbaga sobrang daming taong kinukurutan mo ng 3. Okay? Hanggang yun. Basta, tsaka na natin pagkukwentuhan ulit yan. Medyo mahaba na itong topic natin. I-review ko rin pala tong video na to bago ko i-upload, no? Usually kasi ang ginagawa ko isang straight na video na tuloy-tuloy. No, hangga't maaari ayoko na may cut. Kung may mabulol man ako, maubo man ako, kung ano man mangyari, ayoko nang ika-cut. Pero re-reviewin ko tong video. I-check ko kung may mga nasabi ako na hindi pa dapat. So, ayun, medyo puputulin natin yun, no? Kasi confidential talaga, guys, no? At yun lang, sa mga tropa natin na hindi pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe naman mga Boss Lodi Amo, no? Sa mga tropang ayaw mag-subscribe, tulad ng sabi ko sa inyo, walang problema. Pakishare na lang sa mga tropa natin na sa tingin nyo makaka-relate sa mga gantong kwentuhan. At ito nga pala si C. Chavez ulit, at itong ating solo cast. See you in the next video. Keep safe mga kabayan, lalo dito sa UAE, at huwag kayong matakot. Everything is just a show.